Good morning, my friend. Welcome sa tuwang FB video. So, in this morning, atong itakel ang ginatawag nga repentance. So, I do believe ang tanawa ni, I don't know whatever unsa man imong religion, unsa ang imong sekta, but this is the word of God, and I do believe isa ra tag Bible, mga friends. So, can I ask you gamay nga time lang no to watch this video because natay verse nga atong basahon. Dili magsugod sa Matthew chapter 3 verse 2 o verse 8. So atong kuwaon ang pagtulunan nga nasulat sa Bible mga igsoon. So ingon dani, repent, for the kingdom of heaven is near. So in those days John the Baptist came preaching in the desert of Judea and saying, sa verse 2, repent, for the kingdom of heaven is near. So sa verse 8, moadto ta sa diretso ta sa verse 8 ningon dani, produce fruit in keeping with repentance. Sa verse 2, repent, for the kingdom of heaven is near. Sa verse 8, produce fruit in keeping with repentance. So ang highlights ani nga verse diri sa duha ka verse, sa verse 2 ug sa verse 8, nagisgot ni siya about repent or repentance. And actually when Jesus starting to spread the good news sa iyang time, sa unang pagwali niya, unang paglakaw, actually sunod ani nga chapter no, sa Matthew chapter 4, makita nimo the same statement nga giingon ni John the Baptist diri sa 3 verse 2 sa Matthew, ug same pod sa giingon ni Jesus sa Matthew 4 verse 17 nga giingon, repent, for the kingdom of heaven is near. So same statement ang ilang giingon mga friends. So but pasabot diani, repentance is very very important sa kinabuhi sa Christian, even sa mga unbeliever nga wala nakaila sa Ginoo. Nga naman, repentance is part of salvation. Ang repentance is usa ka kaparte sa kaluwasan. You will not be saved unless walay repentance nga imong pagahimuon after you receive the Lord Jesus Christ. Ayun pa tani sa Romans 10 verse 9, add-on verse ningon dito nga, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. So there is confession. And sa John 3:16, for God so loved the world, common verse, kabalo mo ani siguro, familiar kayo, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, whosoever believes in him will not perish but have everlasting life. If you believe, you will have everlasting life. But apart sa imong believing, na ay kaparte ang ginatawag nga repentance. Why? Tungod kay dili pwede you will receive Jesus Christ as Lord and Savior nga wala ka nakahinumdom or wala ka nakahuna-huna sa diha mo duol ka sa Ginoo nga nakasala ka. Tungod ang gihimo ni Jesus Christ sa cross, nganong nagpakamatay siya sa cross 2,000 more years ago ang nilabay tungod sa sala. Ang reason ana sala. So laktod pa kay istorya nganong naay repentance tungod kay naay sala nahitabo diri sa kalibutan. Sumala sa Romans chapter 3 no, verse 23, for all have sinned and fall short from the glory of God. Ang tanan nakasala og nahilayo sa himaya sa Dios. So ikaw ug ako nakasala na. Christian naman ka or unbeliever man ka, nakasala ka. Bisan pag Christian ka, prone ka makasala. Munang naay ginatawag nga repentance. So ang unang giwalin ni Jesus Christ diri sa 4:17, parehang statement sa giingon ni John the Baptist sa Matthew 3 verse 2. Na pag hinulsol ka mo, kay ang gingharian sa Ginoo duol na mo abot. So importante ang paghinulsol sa kinabuhi sa tao tungod kay gina-confess nimo o ginaangko nimo sa imong kaugalingon before the Lord that Lord, nakasala ko o nakasupa ko sa balaod nga imong gihatag diri sa mga kalibutan. That's why sa verse 8 ningon dito, after daw ka naginulsol, you come into the Lord that Lord forgive me tungod kay nakasala ko nimo, nakahimo ko ginani, ikaw raman ang nasayod na unsa imong sala nga nahimo sa Ginoo. Sigon sa verse 8 ningon dani, produce fruit in keeping with your repentance. After daw nga mahitabo ang repentance before the Lord nga imong gi-confess ug imong giangkon nga Lord, nakasala ko diha sa imuha, mo produce daw og fruit diha sa pig-keep nimo sa imong repentance. So naay bunga mo nang naay pag-continue sa pag-serve sa Ginoo tungod kay ang requirement sa repentance is bearing fruit. Produce fruit sa verse 8 in keeping with repentance. After you repent
repented to the Lord that, Lord, I have sinned before you, then fruits, you will produce fruits. Munang naay ginatawag nga service to the Lord. Munang naay ginatawag nga following the law of the Lord. Tungod kay ang balaod mga igsoon, no, ginaawayan na sa kadaghanan, pero sa New Testament na ay balaod si Kristo. Lahi po sa balaod ni Christ. Sa una, mas higpit ang balaod ni Kristo sa time sa Gentiles na, sa time sa New Testament na. Ang balaod ni Kristo very strict gamay kaysa sa balaod ni Moses before. So ang repentance kinahanglan mag-create sa ginatawag nga bunga. Munang naay mga bunga kung fruit of the Spirit nga pag Christian na ka, subject na ka nga puy-an diha sa Holy Spirit sa Ginoo. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Nga atong lawas ko no, templo sa balaan nga espiritu. So subject ang puy-anan diha sa Ginoo after we have washed and cleansed with the blood of Lord, we surrender to the Lord, we kneel down before the Lord, we confess and we repent, Lord, forgive me for all I have sinned before you, nakahimo ko na mga butang nga nakapasakit sa imo, then God will receive you. Tungod kay ang kaluwasan, inaana na siya kasimple, heartily lang nimo i-confess sa imong mouth that Jesus is Lord, ituhuan mo sa imong kasing-kasing nga God raised him from the dead, then ang sumpay ana, you will be saved. But kinahanglan na ay ginatawag nga bunga. And ang bunga is very, very important tungod kay diha manggod makita mga KFB friends nga tinuod tang misunod sa Ginoo. Munang ikaw nga nakadungog ani, I don't know kung bago pa ka nga Christians, bago pa ka na luwas, or even unbeliever pa ka, maybe nagsimba ka sa imong simbahan, pero wala juga kabalo na sayod kung unsa ang will ni Lord sa imong kinabuhi. So this verse is sa tanan ni siya mga KFB friends nga kinahanglan ta magkaroon ng ginatawag nga repentance before the Lord. Nga naman, Christian man ka, 10 years ago man ka, 20 years ago man ka in service to the Lord, or maybe wala pa ka nakaila Ginoo, kitang tanan nakasala atubangan sa Dios. O kinahanglan ta mo repent, mga ginulsol atubangan sa Ginoo aron makampot nato ang paghugas atong mga kasalanan, mga igsoon. And after that, sa atong repentance requirements is kinahanglan mo produce ta og fruit. Sama sa gingon sa verse 8, produce fruit in keeping with repentance. So, hinumdumi nga kinahanglan kinahanglan sa atong repentance na ginatawag nga humbleness. Dili nimo kaya himuon ang repentance pag ikaw dili kayang mo humble before the Lord. Kung dili nimo i-humble imong kaugalingon tungod kay kitang tanan na adyo tay garbo, kitang tanan na adyo tay mga kaugalingong prinsipyo sa kinabuhi, pero sa dihang moduol ta sa Ginoo dapat sa likway nato ng tanan nga naman ang atong repentance, ang atong pangayog sorry sa Ginoo pag dili siya sincero, dili na dawaton ni Lord. Tungod kay ang attentive ang Ginoo ug naga-check siya sa unsay sulod sa kasing-kasing sa tao, dili lang sa mga words nga mogawa sa baba mga KFB friends. Munang may buntag, then I hope that nakakuha mo pagtulunan sa ato ang video this morning. God bless.